dalawa ang nasasabi ng kwento. So there was a Roman centurion, a foreigner, which technically is an enemy of Israel, but a very powerful man. Siya yung main character na makikita natin dito sa kwentong ito. At siya ay mayroong alipin na mahal niya. Imagine a Roman centurion, a foreigner, a military man, a very powerful man, tas mahal niya yung kanyang slave, yung kanyang servant. Pero ito yung may sakit at nag-aagaw buhay, nasa bingit ng kamatayan. Paano natin bibitawan yung kwento na yan? Siyempre gusto nating malaman kung ano ang mangyayari. But let us see here a loving master and a beloved, a valued slave who was dying of illness. Nang mabalitaan ng kapitan tungkol kay Jesus, nagsugo siya ng ilang mga pinuno ng mga Hudyo upang pakiusapan si Jesus na dalawin at pagalingin ang alipin. Palibhasa, ang alipin niya, for all intents and purposes, we believe na isa ring Israelita, isa ring Jewish person, itong kanyang alipin. So, nagpadala siya ng mga Hudyo rin upang yung mga taong yun ang makiusap kay Jesus. Matalino itong centurion na ito. But what can we know about him is that the centurion believed in Jesus. So the centurion sent a delegation. Maganda ang pagpili niya ng delegation. Hindi siya nagpadala ng mga sundalo kasi ang lakas naman ng dating nun. Parang pinupuwersa si Jesus na pumunta sa bahay nila. Ang ipinadala niya were mga Jewish people, mga Hudyo rin, kauri ni Jesus at least by lahi, by language, and so parang malambot ang dating, a request, not a command. Kasi pwede naman niya i-command dahil siya yung centurion, Roman occupying army sila, amo ng Israel, pero ang dating niya very diplomatic. Paglapit ang mga sugo kay Jesus, taimtim silang nakiusap sa kanya at sinabi, siya po'y karapat dapat na pagbigyan ninyo sapagkat mahal niya ang ating bansa. Sa katunayan nga po, ipinagpatayo niya tayo ng isang sinagoga. So very, very diplomatic ang dating. The centurion was a good man, as we can glean from what the ambassadors were saying to Jesus. The representatives were trying to persuade Jesus to go over. The centurion was a God-believing man, obviously. Nagpagawa pa nga siya ng synagogue. And he loved Israel, or at least the people of Israel, or the Israeli people, or the Jewish people immediately around him. In a nutshell, he has earned some privilege to be accommodated. Idinagdag pa ng mga sugo, he built a synagogue. So parang napakaganda ng credential ng taong ito para tanggihan ni Jesus. Lesson agad sa atin, mga kapatid, be good, do good, earn your privilege. Although nobody really earns enough, any privilege, to make demands of God, even to make requests, pero meron ka man lang maipresent na, kumbaga, magandang record para naman mas maganda ang pag-request mo kung anumang pabor ang kailangan mong hingin sa tao o sa Diyos. And very importantly, we see in this story, get good representatives. Kasi kung ipinadala niya mga tao, yung mga balahura, mga walang kakwenta-kwenta magsalita, mga pabalang-balang magsalita, rude, hindi nila makukuha ang atensyon ni Jesus. Baka magalit pa sa kanila. Kaya sa buhay din natin, mga kapatid, napakahalaga, pinipili natin who speaks for us, who represents us. Tulad sa gobyerno, di ba, meron tayong House of Representatives. So yung mga taong ibinoboto natin para maging representative ng ating distrito, maganda ba ang pagboto natin? Do they really represent our goodwill? Do they really represent our interest? Do they really represent us? Ngayon, yung mga representative na ipinadala nitong centurion, magagaling, mahusay magsalita. Kaya sa buhay din natin, kung meron tayong gustong kausapin, meron tayong gustong ipakiusap kung kanino, tapos may pipiliin ka, kausapin mo si ganun. Ikaw naman ang kumuusap sa kanya para sa akin. Tiyakin natin na mahusay yung pinipili natin, na tama ang representation. So, sumama sa kanila si Jesus. What do we see here? That Jesus
accommodates. Napaka-reasonable ng request. Tapos, meron pang kasamang magandang record yung nagre-request. Well, so why not? Ngunit nang malapit na siya sa bahay, ay nasa lubong niya ang mga kaibigan ng kapitan. Sila ay sinugo ng kapitan upang ipasabi kay Jesus ang ganito: Ginoo, huwag na po kayo mag-abala. Hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking tahanan. Kaugalian kasi, tradisyon, policy, halos ay batas. It's almost like a Jewish practice. May social distancing noon. Ang mga Israelites, ang mga Jewish people, hindi sila dadalaw sa bahay ng isang Gentile. Hindi nga sila maglalakad sa lilim ng anino ng bahay ng Gentile. Kaya kung yung tama ng araw sa kalsada, pag naglalakad ka, mapapalagay ka sa anino ng bahay ng Gentile, umiikot pa sa malayo yung mga Israelites para hindi sila matamaan ng anino ng bahay ng Gentile. Kaya din yung mga priests noon and religious leaders na bubuntot-buntot kay Jesus, nung dinala na sa bahay ni Pilate, walang pumasok, si Jesus lang. Kasi hindi sila papasok sa bahay ng Gentile, bahay ng Roman, lalo Roman officer. Siguro may nag-advise dito sa Roman officer na ito, o naalala niya ito, kaya nagpadala siya ng second delegation at sinabi kay Jesus, huwag na po kayong pumunta sa aking bahay, hindi ako karapat-dapat na puntahan niyo sa aking tahanan. Hindi rin po ako karapat-dapat na humarap sa inyo. What a very humble stance of this Roman centurion. And if it's not complete humility, at least it is diplomacy. It is courtesy. But we like to believe na napaka-humble niya talaga kasi nga nananalig siya sa Diyos, nananalig siya kay Jesus, at pati nga servant, mahal na mahal niya to the point that he makes a representation for a mere servant. Nung araw, disposable yung mga servants. Kung namatay, namatay. Pero ito, talagang ilalapit niya kay Jesus dahil nasa bingit ng kamatayan. A lesson we can learn from this Roman centurion: be humble. The greater you are in the eyes of people, the humbler we should be. Dahil mas na-appreciate yung ganung uri ng humility. Hindi yung meron lang tayong konting pangalan, konting kayamanan, konting ari-arian, konting posisyon, mayabang na yung dating natin. We will create enemies. We will not make friends that way. So itong Roman centurion na ito is a model in many, many ways. Sabi niya, patuloy ng kanyang abiso at ng kanyang pasabi kay Jesus, ngunit magsalita lamang po kayo at gagaling na ang aking alipin. So this is faith in action. In a nutshell, kung ating babalikan ang talagang tema at buod ng sinasabi nitong Roman soldier, huwag na po kayong pumunta sa bahay ko, hindi ako karapat-dapat, pero sabihin nyo lang na siya'y gagaling, mangyayari na yon. Hindi na kailangan pang personal, pumunta kayo sa aming bahay. At binigyan pa niya ito ng paliwanag. Ako po ay nasa ilalim ng mga nakakataas sa akin at may nasasakupan naman po akong kawal. In other words, I have superiors and I have subordinates. Kapag sinabi ko sa isa, pumunta ka ron, pumupunta siya. At kapag sinabi ko naman po sa isa, halika, siya'y lumalapit. Kapag sinabi ko po sa aking alipin, gawin mo ito, ginagawa niya yun. So the centurion believed in Jesus' extraordinary spiritual power. Ikinompare niya sa power niya bilang isang sundalo. Na dahil siya may nakakataas sa kanya, pag inutusan siya, susunod siya. Pero marami ring nasasakupan siya, pag inutusan niya, susunod din. And then, of course, ang ini-imply niya, ganito lang nga ang power ko, centurion lang ako, pero kayo, meron kayong higit na mabisang kapangyarihan, higit na mataas na uri ng kapangyarihan, sabihin nyo lang na gumaling ang aking alipin, gagaling na siya. Kasi susunod sa inyo yung sakit, susunod yung espiritu, susunod ang kalikasan. Can you imagine this great faith of this Roman centurion? Namangha si Jesus nang marinig ito. Kaya't humarap siya sa napakaraming taong sumusunod sa kanya at sinabi, kahit na sa Israel ay hindi ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya.
By the way, siya ay isang kapitan, sabi ng ating Bible Tagalog version, na siguro sa English ay captain, baka hindi siya centurion, so gawin natin captain. Dahil, sabi niya ganon, kahit sa Israel, sabi ni Jesus, hindi ako nakakita ng ganitong malaking pananampalataya. Samantalang yung mga Israelites already pride themselves in being great in this department, sa pananalig. And this is the same remark that Jesus had for the Syrophoenician woman. So, ang mga pinuri ni Jesus ng ganito, puro mga non-Israelites. Puro matatawag mong Gentiles. Makakapansin tayo na na-appreciate ni Jesus yung faith ng mga non-Israelites. At bihirang-bihira siya na na-impress sa mga behavior ng mga Israelites. Faith impresses Jesus. Pagbalik nila sa bahay, yung mga inutusan, the two delegations, yung mga Jews, at saka yung mga non-Jews, we presume. Kasi maaaring ito yung mga Romans na rin, o mga kaibigan niya na hindi mga Hudyo. Narot na ng mga sinugo na magaling na ang alipin. Yun ang ending. Nung sinabi nung Roman captain, sabihin nyo lang gagaling, hindi nyo kailangan pumunta rito. Jesus answered the request of the centurion, and immediately, gumaling nga yung alipin. Pag-uwi nila, galing na. So, pagkasabi nung mga sinugo kay Jesus, ay na-appreciate na ni Jesus yung pananalig at gumaling na yung sinasamong pagalingin. A person's faith can procure healing for another person. Ito ang nais nating bigyan ng diin. A person's faith can work beyond religious and sectarian walls. So, meron tayo mga pwedeng ilapit sa Diyos with or without their knowledge, with or without their permission, ilapit natin kasi yung sarili nating pananalig pwedeng i-apply sa kanila. Eh di lalo naman kung alam pa nila, lalo naman kung payag silang ilapit natin sila, at lalo naman kung sila man ay may pananampalataya. But what we see here, ang pananampalataya nitong Roman officer was enough para tumalab sa kanyang alipin kahit hindi yung alipin mismo ang sinabing nananampalataya o humihingi ng magalingan. Make representations to God for other people. Lalo ngayong mga panahon ng quarantine, mga panahon ng crisis, maraming need sa mga tao. Pwedeng kagalingan ng mga sakit na pang-physical, pwedeng kagalingan ng emotional and mental illnesses, pwedeng ibang bagay. Pwede natin silang ilapit sa Diyos. Yung pananalig natin, sapat para sila ay tablan, lalo kung sila ay under our authority. Kaya ang panalangin ng magulang para sa anak, ang panalangin ng amo para sa kanyang tauhan, ang panalangin ng nakakataas, napakahalaga. Because under ng ating authority, yung ating ipapanalangin. Make representations to God for people under your authority. Isang magandang trabaho at gawin ng mga nakakataas, ipanalangin ang inyong mga sakop, ang inyong mga nasasakupan, ang inyong mga tauhan, ang inyong mga subordinates. But very, very importantly, be a good, godly, loving master.
Sapagkat si Jesus man, of course, is the Master of Masters and King of Kings, na-appreciate niya na yung Roman officer na ito ay may malasakit sa tauhan, kahit yung tauhan ay ibang lahi at mapakababa ng ranggo, alipin sa bahay. Pero dahil may concern itong Roman officer na ito, na-touch si Jesus. It is important for us to touch Jesus' heart with our kindness, with our love, with our concern for others, especially the weak, especially those who are under our authority or dependent on us. Maging mas mabait tayo, mas generous, mas mapagbigay sa ating mga katulong sa bahay. Kasi 100% ng income nila, yun lang pinapasweldo natin. So pag sobra namang liit ng sweldo, edi yun lang ang paghahati-hatian ng lahat ng mga pamilya nila na pinapadala nila ng support. Pag nagdagdag ka, napakasarap dagdagan ng support ang ating mga katulong, ang ating mga tauhan, lalo yung mga maliliit ang mga posisyon at sweldo. Kasi ramdam na ramdam ng lahat ng dependent niya, ng mga kamag-anak niya, ng kanyang pamilya, yung nadagdag na blessing na ibinibigay natin. Yun naman ay kung ibinibigay natin na tauhan ay maayos ang pagkatao, hindi niya isinusugal, hindi niya itinatapon, hindi niya sinasayang. And of course, most of the time, hindi naman ganun yung mga tauhan natin eh. Kaya nga sila nagtatrabaho para suportahan yung mga pamilya. And very, very importantly, be a good, lovable servant. Lahat naman tayo, sabi ng tinderang kausap ko long ago, lahat naman po tayo ay may amo. Tama nga naman. Kahit pa nga ikaw ay presidente ng kumpanya, meron pa ang CEO eh. At kahit CEO ka, may board. At kahit board member ka, may mga stockholders. So, lagi tayong may amo. Be a good and lovable servant. To the point, tulad nito nasa kwento, na kung nag-aagaw buhay ka, may sakit ka, yung amo mo will make top-level representations for you para sa iyong kagalingan. To the point na ilakad ka pa ng amo mo sa mga mas matataas na tao, sa mga mas mahalagang tao, kasi mahal ka. At syempre, namahal ito dahil mahusay maglingkod, mahusay ang kanyang pagkatao, mahusay ang kanyang manners, mahusay ang kanyang pakikitungo, maging sa kanyang mga kapwa, katulong. So, namahal siya ng amo. Mahal ba tayo ng amo natin? Mahalaga yun, ha? Kasi kung minamahal ka, ang dami-daming pwedeng extra favor and extra love na maibigay sa'yo. Be a good and faithful ambassador. Tulad ng mga inutusan, matapat sila sa mission nila. Hindi nila dinagdagan, hindi nila binawasan yung message, hindi nila kinorte yung sasabihin nila according to their taste, according to their interest or agenda, kundi according to the interest and agenda of the one who sent them. Kasi kung minsan naman may pagbibilinan ka, sabihin mo sa kanya, hindi na siya pwedeng umutang dahil ang dami-dami na niyang utang, hindi siya nagbabayad, ganyan. Tapos, pagka nandun na siya sa pinapasabihan natin, iba na yung sasabihin, magagalit pa sa'yo yung sinabihan, o kaya, babalik ta rin niya, gagawa siya ng paraan na mapagbigyan pa rin niya yung gusto nung tao na yun, kahit hindi yun ang gusto nung nagpadala sa kanya. Maraming ganun eh. Akala mo, may ipinadala ka, kausapin mo naman siya. Nagalit lalo kasi mali pala ang pinagsasasabi. O hindi na-accomplish yung mission na binibigay mo because yung representative mo doesn't believe in the mission, so pinapalitan niya yung mission, pinapalitan niya yung mga statement, hindi siya magandang ambassador. And very important sa kwentong ito, impress Jesus with faith, with being loving. Kasi kung natatouch natin ang puso ni Jesus, humahanga siya sa ating pananalig, ano ang imposible?
ito mga kapatid, let's be very good at this. Sa pananalangin para sa iba. Sa paglapit sa Panginoon para sa iba. Lalo yung mga sobrang naguguluhan, yung mga sobrang nagkakaroon ng mga worries and mga concern. Italangin natin na pagalingin ng Panginoon yung mga gumugulo sa kanilang isip. Kung ano man ang magiging imbalances sa kanilang emosyon dahil sa imbalanced lifestyle ngayon ng mga tao, idalangin natin, ilapit natin sa Panginoon. At kung tayo may influence, tulad nitong Roman officer na ito, meron siyang pwedeng utusan para pumunta kay Jesus, may second batch pa na uutusan, gamitin natin ang ating power, gamitin natin ang ating lakas para sa kabubuti ng mga may sakit, ng mga katulong natin. Ano man ang ibig sabihin ng katulong na yon sa ating buhay? Lalo ngayon, maraming mga kapos sa income, kapos sa kakayahan, may sakit ang kanilang bulsa, may sakit ang kanilang sigura, may sakit ang kanilang isip at emosyon. Kung tayo, yung Roman officer, may pangalan, may kapangyarihan, may resources, gamitin natin ito para sa ikabubuti ng mga taong kapuspalan, yung mga mababa ang kalagayan sa buhay ngayon, pinababa nitong crisis na ito, naging dependent, naging kapos, gamitin natin ating influence para makatulong sa kanila. And very, very importantly, hindi na natin kailangan lagi ipag-pray pa. Kung kaya na natin na tumulong, ipadala na natin yung tulong natin, ibigay na natin agad, hindi yung ipagpe-pray mo, tapos wala kang binibigay. Pray ng pray